Tropehira kami lang ni Bibi Tuwaray. Iyon ang medaliwat. Ano na naman bata, nagkaanak na kami ni Bibi. Pagkahuram. Nagpakaharap yung bata na. Lagi headland yan. Kami naman. Ano rin? Ano niya? Tiyo? Kanding. Diri kanding ito. Tiyo! Or basin ko ba ng kanding na yan? Marasa. Oo, marasa. Edad tay? Kuha na na 85 na. 85 na? Oo, Kung ano ko man natin, 86 na. 85 pala. 85 pala ngayon. Malarga, kating ka mo. Wala na kong tinto yung mga kami. Tinanong mo kayo. Hindi mako. Maray lang ang isay. Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan nyo na naman ulit kami sa kaganapan namin kahapon. So bago nga tayo doon mapunta sa birthday ni tatay, dito muna tayo kung saan kami nagpunta kaninang umaga. Ayan nga, pumunta muna kami ni Pansito sa Katbalogan dahil naubusan talaga kami ng harina. Kaya ayan, sumabay na rin ako pagsama sa kanya sa pag-deliver. Diretso na kami ng Katbalogan. Dahil naubusan na naman ulit guys yung binibilhan namin na harina dyan sa Buray. Kaya ayan, nagpakatbalogan na naman ulit kami ni Panchito. Wala naman kaming ibang bibilhan kasi doon sa Buray, kundi sa Katbalogan lang talaga. Kaya ayan, nag-alala pa nga ako dyan dahil 12 na kasako na harina yung binili ko dahil parang naanuhan ba ako guys, pabalik-balik sa Katbalogan. Kaya ayan, at nakapaningil na nga ako dyan. Tapos yung benta namin sa aming lumpia wrapper, ayan, binili ko na ng harina. Para hindi na nga ako pabalik-balik dito sa Katbalogan, pasama-sama pag nagde-deliver si Pansito doon sa Yabong, sasama na naman ulit ako, didiretso na naman ulit kami ng Katbalogan. Kaya ayan, 12 sack na yung binili ko guys, no? So ayan, nag-alala ako dyan dahil nga, at 12 sako yung binili ko na harina, baka hindi kami makaakyat ba sa taas kasi yung daan kasi dito pa uwi sa amin ay yung sagkahin ba siya ba, sa Bisaya pa yung sasagka ka, tapos basta gano'n yung parang sa bundok ba siya ba, sasagkahin siya, baka hindi makasagka yung motor namin. Oy, kaya nag-alala talaga ako dyan. Tingnan nyo guys ha, kasi bababa ako dyan bago ka nang pasagka kasi lahat dyan kasi di ba bukid siya. Nakasunod kasi kami dyan sa malaking truck, tas biglang huminto yung malaking truck at hindi nga nakabulyo si Pansito. Kaya ayan tuloy, nahinto yung motor at ayan na nga, bumaba na nga ako dyan at tinulak ko na. Buti na lang talaga nag-video ako na. So ayan, tinutulak-tulak ko talaga siya guys dahil hindi na talaga maano ng motor namin. At ayan, at naiwan na nga ako dyan. Dahil nakasagka na at nakabulyo na nga si Pansito. O, di ba, nakapag-jogging tuloy ako, no? Ayan na, halhal ako, no? Buti na lang, inantay ako ni Pansot doon sa taas. At, thank you Lord na lang talaga na nakasagka kami. 12 piraso yung, yung nakakarga ba naman namin, 12 ka piraso na harina. So, ayan, thank God at hindi talaga kami na, anuhan ba ng gulong ba or nasiraan ba, kaya, dasal ako ng dasal diyan na sana hindi talaga masiraan or maanuhan kami ng gulong kasi nung pumunta kami ng Katbalogan ay hindi namin na ipa-check yung motor ba. Kaya ayan, nakabili na rin ako diyan ng lollipop at saka yung mga panghalo nga ng kaldereta. Kaso lang, pag uwi ko sa bahay guys, no, ay niluto na pala nila yung kambing na binigay kay tatay nga para kalderetahin namin. So pagdating ko dito sa bahay, ayan, niluto ko na lang yung aking minuduhin. Tapos yung mga panghalo ko sa kaldereta, dito ko na lang siya hinalo-halo. Ang akala ko talaga ay ako magluluto ng kaldereta. So pagdating dito sa bahay namin, ay niluto na pala nila to. Wala na, ito na lang yung niluto ko, no, minudo na lang na puti na may gata. Nilagyan ko lang yan siya dyan ng mga pampalasa. Tapos yung nilagay ko dyan, tomato paste, ayan, gata, tapos agad, kasi mabilis lang naman. Ayan na yung mga handa namin para kay tatay, so mga kakapatid lang yan, naghanda-handa at naghati-hati. So ayan na rin yung mga preparation at inaantay na rin namin dyan yung mga ibang kapatid ng aking asawa para na nga magsimula na itong mga kain-kain dito. Kami lang ni Bibi, walang bit-bit na bata dyan. Lahat sila may mga anak at tapos may buntis pa, di ba? Kami lang dalawa ni Bibi, hindi na nabubuntis. Charis.
So, at dahil maingay dito sa amin guys, ang lakas ng ulan dito, no? Kaya ayan, nakapag-edit ako. Ngayon lang ako nakapag-edit dahil kanina pa talaga ako gustong-gustong mag-edit. Walang bantay dito sa aming tindahan at maraming nabili. Kaya ngayong oras na ito ay wala namang nabili. Kaya ayan, nagsingabot na akong mag-edit. So, ayan, nakaprepare naman yung ating lamesa dyan. At sinimula na nga namin magkain-kain. Hindi na namin hinantay pa yung ibang kapatid ni Papa Udon, no? Nagkainan na yung lahat dahil yung iba, yung mga bata ay nagutom na. Kaya pinauna na namin silang kakainin. Yung mga huli ay bahala sila, huli na rin silang kakain. Tsareng! So at dahil kumain pa naman yung mga nanay nitong mga batang ito, kaya ayan, hinira muna namin ni Bibi at tag-isa nga kaming bata dyan. O, diba? Kahit man lang saglit, nakahiram kami ng mga bata, ayan, at mga pamangkin na siguro namin to, or mga apo na. Dahil anak ito ng pamangkin ni Papa Udon. Ewan ko kung anong tawag doon. So, ayan, nagsidatingan na nga isa-isa yung mga bisita at isa-isa na rin silang kumain dyan. At dahil masikip lang yung bahay ni Tatay Kone, ayan, at nagsiksikan na talaga kami dito. Yung mga apo sa talampakan, yung mga anak, yung magpipinsan. Pero guys, no, salamat sa Diyos din naman at nagkasya din naman yung mga pagkain namin kahit pakunti-kunti lang, no, kasi ang bawat magkakapatid ay nagdala ng mga pagkain. Kaya ayan, medyo madami kami, pero kasya naman yung aming mga pagkain. O di ba, nandiyan pa si Sabrina, parang hindi siya nasarapan sa aking manggo-manggo. Pero obos yung ating manggo-manggo diyan at saka yan, niluto namin. At ayan na nga, tinanong ko si Tatay diyan kung ilang taon na ba siya. Niyan mo ko ano pa. Pira na mo edad tay? Kuha na ma 85 na. 85 na? Oo, Kung ano ko man natin, 86 na. 85 pala. 85 pala ngayon. Si Tatay Kuni ay 85 years old na pala siya guys, no? So nung nag-reunion kami, siya yung pinakamatanda na umatid ng mga Pabunan clan. Kaya 85 years old na si Tatay pero hindi pa rin siya nakakatanggap ba ng benepisyo ng senior citizen. Kaya yun talaga yung pinag-aanuhan namin dyan. Dahil lakad na kami ng lakad, hindi pa rin si Tatay nakakatanggap ng benepisyo ng senior citizen. Tapos, ayun, 85 years old na siya. Tapos huminto na lang talaga kami sa paglakad ng papel ni Tatay dahil nga si Tatay ay walang labor, tas ang dami pang mga papel na lalakarin daw. Kaya ayun, hindi na lang talaga kami nagpilit no na makatanggap pa talaga si Tatay ng senior citizen na yan. Kaya ayun, hindi na lang kami nagpursige talaga no. So nakakakain pa naman si Tatay sa isang araw 3 beses, hindi pa naman siya nagugutuman dito sa amin guys no, kaya inahayaan na lang talaga namin. Dahil marami ding nagsasuggest sa amin guys na lalakad daw namin yung mga papel ni Tatay para nga makatanggap ng kanyang benepisyo sa kanyang senior citizen. Pero sabi namin, yung makukuha ni Tatay sa senior citizen na pera ay mas malaki pa yung gagastusin namin. Kaya ayun, hindi na namin pinagpatuloy guys, no? So, ngayon ay kumakanta na si Tatay kaya pakinggan natin. Hala! Aray ka na tang isay! So ayan na nga, humihina na yung boses ni Tatay dyan at tinatawanan na lang namin guys no kasi naiiyak na talaga siya. Naaalala na naman ulit niya si Nanay dahil dati yung birthday ba yun ni Nanay o birthday ni Tatay, nagkakantahan kasi yan silang dalawa. Kaya pag may nagkakantahan or may nagigitara talaga ay naalala talaga niya si Nanay. Kaya kayo dyan, yung mga kumpleto ba yung mga magulang nyo, kumpleto pa yung mama nyo, yung papa nyo, tatay nyo, nanay nyo, mahalin nyo yan kasi nandito pa yan sila sa mundo. Pag nawala na yan sila dito sa mundo guys, ay nako, magsisisi talaga kayo dahil wala na kayong magulang at hindi na ninyo mapaparamdam sa kanila na mahal ninyo siya. Kaya hanggat nandito pa yung mga magulang nyo, kumpleto pa, napakaswerte mo at napakasaya mo. Dahil si Tatay nga, ang sinasabi niya na yan minsan, bakit daw ang tagal niyang mawala dito sa mundo. Kaya yan, sinasabihan ko talaga yan si Papa Udon na iparamdam nyo, mga anak kayo, na mas mahal nyo siya. Dahil mahalin nyo siya dahil na parang nawawala na yan si Tatay ng pag-asa dito sa mundo dahil sinasabi niya ay kailan pa daw siya mawala dito sa mundo dahil parang ang tagal na daw niya nabubuhay dito sa mundo no. Kaya sabi ko iparamdam dapat ninyo mga anak kayo, iparamdam nyo yan sa magulang nyo dahil si Tatay parang nalulungkot yan siya guys no pag yung parang wala na nagkikare sa kanya. Kaya sinasabihan ko talaga yan si Papa Udon, lagi niyang puntahan yung
tatay niya doon, kumustahin niya. At tuwang-tuwa naman talaga si tatay ngayon ng birthday niya dahil ayan, yung mga anak niya nandito. Tapos ayan, nagkasama-sama lahat, kaya tuwang-tuwa yan ngayon si tatay, yung parang ginaganahan siya na mabuhay pa siya sa mundo. Medyo matagal pa yung pagkabuhay niya sa mundo kasi minsan nalulungkot din yan siya, nagsasawa din yan siya sa iba niyang mga anak dito. Ay minsan nasasabi niya na talaga na gusto niya na talagang mawala dito sa mundo, para kaya yung sinasabihan ko si Papa Odon na naiparamdam nyo araw-araw, oras-oras yung pagmamahal nyo sa tatay nyo, dahil ngayong buhay pa yan, nafe-feel pa niya na mahal nyo siya. Kasi pag nawala na yan dito sa ibabaw sa mundo guys, kahit paanong iyak mo dyan, halumpasay dyan, hindi na yan nila mararamdaman.